Nagbabalik po ang GMA News and Public Affairs Presidential Forum. Isang tanong at ang susunod na sasagot, si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Si Joseph Erap Ejercito Estrada, itutuloy raw ang kanyang naudlo na pamumuno sa Pilipinas. Kumuha ng kursong engineering sa Mapua Institute of Technology si Estrada pero hindi nakapagtapos. Una niyang sinabak ang politika nang maupo siyang alkalde ng San Juan noong 1969. Hinawakan niya ang pwesto nyon sa loob ng 17 taon. Noong 1997, siya ay naging senador. Naging vice-presidente si Estrada noong 1992. Nang maging Pangulo siya ng Pilipinas noong 1998, binuo niya ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF. Pero makalipas lang ang 3 taon, napatalsik siya sa Malacanang. Naharap siya sa kasong impeachment at nakulong ng 7 taon. Napalaya si Estrada noong 2007 sa bisa ng Executive Clemency. At ang magtatanong, Jessica Soho. President Estrada, ito po ang aking isang tanong. Bakit nyo gustong tumakbong muli sa pagkapangulo? Ito po ba ay talagang para sa pagseserbisyo sa bayan o gusto nyo lang makabawi dahil sa hindi magandang pagpapatalsik sa inyo sa pwesto? Hindi. Dyan sa pagpapatalsik vindicated na tayo dyan. Dahil nag-apologize sa pati Arsobispo, nag-apologize sa dating limang Pangulong Cory Aquino at napatunayan talagang nilitis tayo. Hinarap ko ang Sandigan Bayan. Wala sila napatunayan na nagnakaw ko kahit na isang kusing sa kaba ng gobyerno. Kaya, sana ko pinagbintangan doon sa wedding. Hindi naman ako beneficiary doon. Yung Muslim Youth Foundation ang Board of Trustees noon, puro mga UP law professors. Talagang, that court was created to convict me. Pero kaya, hindi ako tumatakbo dahil gagante ko. No? Dahil pinutol yung aking programa. 2 taon at kalahati lang ako nakapaglingkod sa bayan. At yung utang na loob ko sa masang Pilipino, yung programa kong Pro-Poor, na talagang Pro-Poor, hindi lang pag-eleksyon, Pro-Poor tayo lahat. Pero ako, nung ako'y Pangulo, inasikaso ko lahat ng programa tungo sa pagpapaako ng kahirapan ng ating mga kababayan. Yun ang gusto ko ipagpatuloy pa. At yung umunlad ang ating bansa para nakikita ko na kailangan ang isang Pangulo ay may desisyon, may sariling desisyon, hindi pwedeng pa-influenza, pagdating sa kapakanan ng bayan. Marami pong salamat. Meron po tayong isang tanong mula sa Student Council President ng De La Salle University, si Amy Chua, na kumakatawa naman sa ating mga kabataan. Mr. Estrada, ito po ang aking isang tanong. Ano po ang mga pagkakamali nyo nung una kayong naging Pangulo ng Pilipinas na hindi nyo na po uulitin kung sakaling kayo po ay manalo ngayong darating na eleksyon? Hanggang ngayon, iniisip ko pa kung ano yung pagkakamali ko. Sa akin, wala akong pagkakamali. At siguro, may pinagtiwalaan na tayong taong hindi dapat pagkatiwalaan. Pero sa pagkakamali sa pamamalakad, hindi ako nagkamali. Dahil lahat ng cabinet members ko, pinagmamalaki ko, ni isa sa kanila. Hindi na-involve sa anumang klaseng anomalya. Kaya sa aking pananaw, yung pagpili ng taong nakapaikot sa akin, lalo na yung mga cabinet members ko, yan ang pinagmamalaki ko, ni isa sa kanila. Walang na-involve sa anumang klaseng anomalya. At, ano pa ba? Wala akong maisip na pagkakamali. Siguro, yung mga hindi ko napagbigyan, hindi pagkakamali yun. Yung mga malalaking negosyante, na inalis ko yung mga government guarantee, sovereign guarantee, yan, nagalit sa akin yan. Dahil yung mga government guarantee at mga sovereign guarantee, yan ang pinagmumulan ng suhulan sa gobyerno. Kaya inalis ko yan. Kaya maraming mga malalaking negosyante, dayuhan, at dito sa lokal, ay maraming nagalit sa atin. Salamat, Amy. Sa pamamagitan din po ng GMAnews.tv, nagpadala ng isang tanong ang isa sa ating mga kababayan. Pero kailangan po muna kayong pumili ng numero, President Estrada, from 1 to 10. Napili na po yung number 3 and number 7. 4. Kaya po ba ninyong supuin ang korupsyon sa ating gobyerno?
Madali yan eh. Alam mo, yung pagsusugpo sa korupsyon, kailangan lang meron kang political will. Kaya nga ako, nung ako'y naging Pangulo, ay humingi ako ng tulong sa World Bank to make a study how to address corruption in the bureaucracy. Yan sana ang kasunod din yun. May priority program ako eh. Unang-una, iniskaso ko muna yung food security dahil ang aking paniwala na ang hungry stomach knows no law. Ang walang laman ng tiyan ng tao ay hindi na nakakaano ng batas. Kaya inuna ko muna ng food security at peace and order. Kasunod na yung anti-corruption. At palagay ko kayang-kaya kumahan yan. Kaya lang maalis ang anti-corruption, ang kailangan piliin mo, nakapaikot sa iyo, the people of, men of unquestionable integrity, men and women with unquestionable integrity, at yung certainty of punishment. Marami pong salamat, President Estrada. Mike,